mapapatalon ka sa sakit at mapapasigaw ka sa panik sa tuwing makakagat ka nga ng insektong ito. Mga langgam na kadalasang naninirahan sa lupa, sa mga siwang ng tahanan at sa mga puno sa ating kapaligiran. Masakit mga gat at madalas ay iniiwasan. Subalit batid mo ba na isa palang maswerteng bagay at kapaki-pakinabang ang kanilang mga tahanan? Hello, what's up? Your best here. Kaya naman sa videong ito ay ating alamin kung papaano nga bang gagamiting pampaswerte at pangtaboy ng kamalasan ang bahay ng mga langgam. Dahil sigurado akong hindi mo pa nga ito alam. Weaver ants, green ants, ay kupila o mas kilala nga natin sa tawag na kalamitas. Isang klase ng langgam na kadalasang naninirahan sa mga puno at kulay brown o pula. Subalit mayroon din itong kulay na berde na madalas ngang matagpuan sa mga bansang katulad ng Australia. Matatapang ang mga kalamitas at laging nakaabang at nakahandang sumugod sa mga lumalapit sa puno o sa dahong kanilang tinitirahan. Natatangi at kakaiba ang mga weaver ants na ito sapagkat tulad ng kanilang ngalan ay naghahabi nga sila ng tirahan gamit ang mga dahon ng puno at ang kanilang mga laway o ang tinatawag na larval silk. Madalas na binubuo ng mahigit sa kalahating milyong workers na langgam ang koloni ng mga kalamitas at bumubuo nga ng nasa humigit kumulang na 100 pugad o bahayan sa mga puno sa gubat. Madalas na kinakain ng mga kalamitas ang ilang maliliit na insekto at ang mga honeydew na kadalasang makukuha sa ilang mga puno. Kapaki-pakinabang ang mga langgam na ito o ang kalamitas sapagkat sa ilang bansa pala ay ginagamit nila itong biocontrol agents laban sa ilang mga peste sa kanilang mga pananim. At narinig mo na rin ba na isa palang mabisang pantaboy ng kamalasan ang mga dahon na pinaninirahan ng mga kalamitas na ito? Ito ay ang mga pinagsama-sama nilang dahon at pinagdikit-dikit upang makabuo ng animoy mga kumpul nga ng dahon. Maaari mo raw itong kunin at gamitin bilang pampaswerte sa buhay, pantaboy ng kamalasan, at pamproteksyon sa mga masamang elemento. Ang dahon nito ay maaari niyong pakuluan at isama sa tubig na gagamitin sa paliligo o kaya naman ay gamiting panghuling banlaw. Samantalang maaari mo rin itong ilagay o iipit sa ilalim ng higaan, ng kama o kaya ng unan. Maaari mo din itong ilagay sa inyong wallet o kaya naman ay ibalot sa pulang pouch at parating dalhin at gamiting panghatak ng swerte sa buhay. O hindi ba't nakabibilib pala ang mga bahay ng langgam na ito o ang bahay ng kalamitas? Subalit lagi pa rin nating tatandaan na ang mga ganitong pampaswerte ay gawin lamang nating gabay. Magsipag pa rin tayo at magsikap upang umasenso sa ating buhay. Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Pinakamabisang proteksyon at mutya na nagtataglay daw ng halos lahat ng bisa? Hello, what's up? Your best here. Sa video na ito ay kilalanin natin ang natatanging mutya na kung saan ay siyang pinakamalakas raw at pinakamabisa sa halos lahat ng mutya sa pangkalahatan nitong gamit. Halos lahat ng bagay na nilikha ng Diyos ay may mutya. Isang bagay sa anyo ng isang bato na singaw ng kalikasan at madalas ay natatangi sa karaniwan nitong anyo. Marami nang nakilalang uri ng mutya na pag-aari ng ilang mga magagaling na antingero at namana pa nga nila sa kanilang mga ninuno. Subalit mayroong isang kakaiba, natatangi at malakas na gamit umutya ang makukuha raw sa tirahan o sa bahay ng mga insektong madalas ay hindi nga natin pinapansin.
Ito ay ang mutya ng langgam o lamigas sa Kabisayaan. Ang langgam ay nauuri sa Formicidae family, gaya ng bubuyog o tambubuan sa Katagalugan. Mayroong mahigit sa 22,000 na uri ng langgam ang naitala sa kasaysayan. Bumubuo ng mga colonies o grupo ang mga langgam na kadalas ay naninirahan sa mga butas sa ilalim ng lupa, punong kahoy at mga kuweba. Alam nyo ba na ang langgam ay makikita sa halos lahat ng lugar sa mundo maliban sa Antarctica? Ang langgam ay mayroon ding life cycle. Mula sa itlog ay nagiging larva, pupal stage, bago pa ito maging ganap na isang langgam. Mayroon din silang tinatawag na queen o reyna, na kung saan ay siyang nanganganak ng mga itlog para sa kanilang pagpaparami. Madalas na nangangagat ang mga langgam, lalo na nga kung magambala mo ang kanilang tirahan. Ang langgam naman sa kabilang banda ay simbolo ng lakas at talas ng pangangatawan. Ngunit narinig mo na ba ang kwento at paniniwala na ang langgam pala ay may iniingatang mutya? Tinatawag din itong antstone leng, na mula sa bahay ng mga langgam sa ilalim ng lupa. Maraming stone collectors ang nagnanais na makakuha nito. Hindi lamang dahil sa ganda nitong taglay, kundi dahil nagtataglay din ito ng napakaraming kakayahan. At sasabihin na nga nating ito ay nagtataglay ng magandang kapalaran sa buhay ng sinumang magmamay-ari nito. Pampaswerte. Magandang mutya ang batong ito na maaring magdala ng swerte sa iyo sa iyong negosyo, maliit man o malaki, na maaari mo pangang ikayaman. Panghalina. Ang mutyang ito din ay may malakas na aura na maaring mapasa iyo, magiging mabait sa iyo ang lahat at mapapasunod mo sa iyong mga plano. Ito ay epektibo ring magagamit, lalo na sa politika, upang ikaw ay igalang ng sinuman. Abilidad. Kung sakaling taglay mo raw ang batong ito, ay magiging matalas din ang iyong kamalayan at pangunawa, gaya ng mga langgam. Magtataglay ka rin ng kakaibang lakas ng pangangatawan. Tagalihis o tagaliwas. Kung sakaling ikaw ay malagay sa alanganin, gaya ng away o aksidente, ang bala raw ng baril ay lilihis sa iyo o hindi ka tatablan. Kabal. Kung gagamitan ka naman ng itak o mga matatalim na bagay, ay hindi ka rin masusugatan. Ang mga ataking itim gaya ng kulam, barang, palipad hangin, tigalpo o balisa ay hindi rin uubra sa iyo kapag suot-suot mo ang mutyang ito. Hindi ka rin magagalaw ng mga aswang, tikbalang, duwende o masamang espiritu sapagkat mainit ang pakiramdam nila sa iyo o nakasisilaw. Nagtataglay din ito ng dagdag na enerhiya sa katawan upang hindi ka agad-agad mapagod sa oras ng trabaho. Sakit. Mainam din itong panglunas sa mga simpleng karamdaman o sakit ng katawan. Ibabad lamang ang batong ito sa isang baso ng tubig at iwanan ng 15 minuto. At pagkatapos ay inumin ang pinagbabara nito. Papaano nga ba ito aalagaan? Walang limitasyon ang mutyang ito. Subalit mainam na ingatan at ilagay sa isang safe na lagayan. Sa araw ng Biyernes ay ibabad daw ito sa malinis na tubig at pagkatapos ay tuyuin ng bulak o ng malinis na tela at saka punasan ng langis ng oliba o langis ng niyog. Ang halaga ng batong ito, unang mutya ng langgam, sa bansang Indonesia ay hindi daw bababa sa 2 milyong Indonesian rupees, na kung susumahin ay aabot sa 1.5 milyong piso dito sa Pilipinas. Kung ikaw ay magkaroon nito, ipagbibili mo ba o ipapamana mo sa iyong lahi?
Piling-pili o iilan lamang ang pinagkalooban ng kalikasan ng mutyang ito. Masasabi kong isa na ako sa pinakamaswerteng tao sa mundo kung magkakaroon ako ng mutyang ito. Subalit kung hindi daw ito maalagaan ng tama o magamit sa kasamaan, pinaniniwalaang agad din itong babawiin ng diwata ng kalikasan na siyang tagapangalaga ng mundo ng mga immortal. Mayroon ka bang kilalang nagmamayari ng ganitong mutya? Dito na sa Best TV, tayo ay matuto. Utak mapuno ng bagong kaalaman. Dito na sa Best TV, tayo ay lumibot. Lihim na mundo ay ating matuklasan. Dito yan sa Best TV, dito yan sa Best TV, dito yan sa Best TV. Sapagkat ang mga laki may alam. Dito yan sa Best Tara TV. be, sabay-sabay tayo na matuto. Pagkat dito sa mundo lamang ang siyang marunong. Ating utak salina ng panibagong dunong. Mga bagay